Poon, ikaw ang pag-asa. Ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kaniyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ang misa din po natin sa araw na ito ay para sa pangangalaga sa sannilikha. Mula po September 1 hanggang October 4 ay nagninilay at nagbibigay halaga po tayo sa sannilikha o yung tinatawag nating Season of Creation. Isa po sa katangian ng Diyos ay siya ay isang mabuti at makapangyarihang lumikha. Dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, kung kaya ang bawat isa sa atin ay may buhay. Dahil sa kaniyang karunungan at kagalingan, tayong lahat may mga bundok, may dagat, karagatan, himpapawid, mga hayop, kapaligiran, at kalikasan. Walang hindi nagdaan sa mapagpalang kamay ng Diyos. Dahil tayong lahat ay Kanyang nilikha.
Minsan ngang sinabi na tayo ay hinabi sa sinapupunan ng ating ina at ang naghabi sa atin walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya masasabi natin na ang hiwaga ng sanlilikha ay ang siyang pasimula ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang tao wala pa sa mundo, ang Diyos lumilikha na. Uulitin ko po, ang tao wala pa sa mundo, ang Diyos lumilikha na. Dahil ang tao isa lamang sa nilikha ng Diyos. Ang tao espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina, walang nagdaan sa mapagpala at mabuting kamay ng Diyos. Kaya tayong lahat na nagdaan sa mabuting kamay ng Diyos, tayong lahat ay mabubuti. Ngunit sa ating paggamit ng kalayaan, ang iba sa atin napasama, yung iba sa atin umabuso, yung iba sa atin naligaw ng landas. Kaya nga binibigyang halaga natin ngayon ang sanlilikha upang ipaalala sa atin na ang ating pinagmulan ay mabuti. Kaya tayong nilikha noong pasimula na mabuti ay dapat mamuhay din na puno ng kabutihan. Tayong mga tao na espesyal, tayong mga tao na binigyan ng kakayahan at karunungan, sa atin ipinagkatiwala ang pangangalaga sa buong sanlilikha ng Diyos. Kaya nga, kung inyong mapapansin sa ating ebanghelyo, ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan ang hangin at ang tubig sumunod sa utos ni Jesus Nazareno. Kaya ang kaniyang mga alagad, labis ang pagkatakot, labis ang pangamba, at sinabi kay Jesus Nazareno, Panginoon, lulubog po tayo. Nakalimutan ng mga apostol na kasama nila si Jesus Nazareno, ang Diyos, ang puno, ang makapangyarihan, ang may-ari ng sanlibutan. Ganito din tayo mga kapatid kay Kristo. Sa mga sandaling tayo ay nakakalimot, kagaya ng mga apostol, sa tuwing tayo ay nangangamba, nakakalimutan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At sa sandaling nakalimot tayo sa presensya ng Diyos, diyan nagsisimula ang pagkaligaw ng ating landas. Pagmasdan ninyo ang paghihingalo ng ating kalikasan sa kasalukuyan. Pagmasdan ninyo ang epekto ng pang-aabuso ng tao sa kalikasan. At ang pang-aabusong ito, tayo din ang nagdurusa kinalaunan. Maraming pagbabago sa ating kalikasan. Maraming pagbaha ang ating nararanasan. Maraming karumihan ang idinudulot natin sa ating kalikasan. Kaya panahon upang pagnilayan natin ang mga ginawa nating pang-aabuso laban sa mga mabubuting nilikha ng Diyos. Patuloy sa ating ipinapaalala, tayong lahat
may kapangyarihan din na magbago at simulan ang pagbabago. Dahil tayong lahat nilikhang mabuti at umaasa ang Diyos na gagamitin natin ang ating kabutihan tungo sa tunay na pagbabago. Gagamitin natin ang ating kabutihan upang maging tapat sa ating mga tungkulin. Gagamitin natin ang kabutihang nasa atin upang pangalagaan ang ating mga sarili at higit sa lahat, ang lahat ng nilikha ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.